Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ninyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Palala lang po ang ating pong napag-usapan o pinag-usapan o napag-usapan na ay huwag po niyong maituring isang legal opinion pagkos consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay? Maraming salamat. Alright. Pakiusap lang po kung especially yung those mga viewers po natin na you find our videos interesting at informative, no? Ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa ganun ay pag may mga updates po tayo ay you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. At matulungan na rin nyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya sa ating mga kababayan. It could be your friends, your kapitbahay, yung kamag-anak po ninyo, no? Saan man sila naroroon. Upang sa ganun, ay sila rin po ay may mapulot, no, sa mga napag-usapan natin. Sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Alright, maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, no, ay pwede upang makahiram po sa oras ninyo, no, ipopromote ko lang po yung ating libro, no. Paki-screenshot po if interesado po kayo, no, itong mga librong ito, malaking bagay po kung meron po kayo sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces, no? Particularly ito pong legal handbook, no? At saka yung daily companion for all, kahit na hindi po kayo lawyers, ay mapakinabangan po niyo ito. Mga hardbound po lahat ang mga ito. And ito pong legal handbook po natin, ay ito po ay may extract ng mga batas na malamang sa hindi na pag-usapan na natin dito sa ating channel. Ito po ay may kinalaman sa mga batas, sa samut-sari mga batas na may kinalaman sa buhay ng isang tao from the time na tayo pinaglihi, pinanganak at saka nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng properties, no, magpatitulo ng lupa, bayarin sa mga amilyar, nagkaroon ng mana, no, at saka sa family relations, no, pagtungkol naman sa lupa, ay most mga nandito po, no, sa legal handbook na ito. So, malaking bagay po na mayroon po kayo niyan, okay? And then, ganun din po itong ating, yung handbook on the Bill of Rights, no, na pinifeatures po natin dito ang karapatan ng isang mamamayan sa ilalim ng ating saligang batas na may kinalaman sa ating Bill of Rights, particularly yung pag-arrest, no, at warrantless arrest, no, kailan tayo pwedeng ma-arresto ng walang warrant, at kailan ba tayo ma-search, no, yung ating bahay, yung ating mga private properties na maari-arian po natin. Pwede po yung ma-search po yan, may warrant man o wala, no, search warrant. Then, meron na rin po tayo ngayong tinatawag na kasi po, modern na po tayo, no, we are now in the age of globalization no, meron tayong tinatawag nating may mga crimes na rin na nakukumit sa pamamagitan ng sa internet, gamit ang computer, laptop, mga mobile phones, no, tablets, no. Pag ang mga gadgets na ito ay na involved po sa crime, so iyon po ito yung makasama sa tinatawag nating cyber crimes. At pag sa ganun po, ang ating po mga electronic gadgets could be subject to confiscation or subject to forensic examination. At ito ay kailangan din ang tinatawag nating cyber warrants. Okay? Of course, yung labor laws, no, sa mga natin, mga HR practitioners, no, kung meron po kayong copy nito, this could be very helpful, no, sa inyong trabaho. Alright? Of course, corporate law o sa mga practitioners po, mga corporate practitioners, no, panyero-panyeras, kung wala pa kayong copy nito, you could have a copy of this book, no? Magiging maganda handy tools po ninyo ito, no? In catering to your clients. Of course, sa panyeros at panyeras din natin na wala pa kayong copy ng SIPRA, no? Ito po yung mga Bible po ng mga lawyers po, no? The Code of Professional Responsibilities and Accountability o SIPRA kung tawagin.
So they have branches in, mayroon po silang branches sa Metro Manila and of course sa Cebu at saka sa Davao. Paki-screenshot lang po if you are interested and you can order online. Free delivery po, no? If the order is within the Philippines. Maraming salamat. Okay, let's now proceed to our discussion. Okay, ang ating pong bigyan ng daan, no, sa ating episode nito ay may kinalaman, no, sa sulat na pinadala sa atin ni Dayan. Tago lang natin si Dayan, no? Dayan Fe. Okay? Ito may kinalaman sa medyo kontrobersiya, no, doon sa kanilang boundary ng kapitbahay na tungkol sa muhon. Kasi sabi niya dito, basahin ko ha, sabi niya, may muhon na naka-exist na talaga sa land, bawat boundaries ng kapitbahay namin, kaso nailipat ng kapitbahay namin kasi mali daw. Okay? Nung tiningnan namin yung map ng title, mali yung occupation sa map dahil hindi tugma sa actual occupation. Ang sabi ng taga-DAR, error daw sa part na nag-survey ito nung nagpa-title. Ngayon, gusto naming i-resurvey uli para makorek kung ano ang actual na pag-survey. Pag tiningnan kasi sa Google Map, iba talaga sa actual, sabi niya. Kaya sabi ng kapitbahay, sumubra daw kami base sa sila daw sa system nila. Kaya naman nagpa-survey sila, nilagyan nila ng muhon. Tapos pagkatapos ay yung side naman namin, tinanggal nila kasi hindi pa final. Magpa-survey pa kami uli. Paki-advise din ng mga taga-DAR, ano po ang dapat gawin namin, attorney. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon na tayo dito ng video tungkol sa paggamit ng Google Map, no? Tulad ng nasabi natin, yung Google Map kasi, while it is true, no, na makatulong ito sa pag-identify, no, at description ng location base sa GPS, hindi pa rin ito tanggap, no, na bilang isang official na pamamaraan para maisukat po ang lupa, no. Wala pa ring substitute, no, sa ating batas na kung kailangan ay magpasukat, there has to be an actual survey at hindi lang table survey at saka base po sa mga ito'y gagawin lamang sa mga qualified o geodetic engineers, okay? Kasi alam po kasi yung Google Map, no, ay hindi naman po talaga accurate yan because marami pong mga variants, dynamics ang nandyan, no? Minsan yung signal nakaka-apekto, yung weather nakaka-apekto rin. So pinaka-the best niyan ay magpa-survey po kayo, no, sa geodetic engineer. Ang tawag niyan ay relocation o verification survey. Upang sa ganon ay malalaman ninyo talaga kung sino yung naka-encroach doon sa lupa ng may lupa. Pero patandaan po natin, no, ang pagbabasihan talaga ng survey, no, ay yung kung anong nakalagay sa technical description, boundaries, saka areas na nakalagay doon sa inyong titulo. Okay? Ngayon, if it turns out na talagang may mali, no, mali doon sa nagkaroon ng kamalian doon sa pag-survey, ito'y makukurik lamang, no, sa pamagitan ng pagkaroon ng survey at pag may resulta na kayo, ay mag-file kayo ng petition sa korte, no, for the correction of entries, no, dito sa inyong titulo. In short, hindi po pwedeng mabago ang description, boundaries ng titulo kung wala pong court order. Okay, ngayon, sa ginawa ng paglipat ng inyong kapitbahay sa titulo ng lupa, okay, I mean yung muhon, no, ay bawal po ito. Kasi po, ang ari lamang pong mailipat ang muhon o magtanim ng muhon sa lupa ay base sa isang, maaring sa isang court order o yung ginawang pag-survey ng licensed geodetic engineer at base sa resulta niya kanyang survey ay tinamnan niya ng mga muhon. Outside of that po, ang ordinaryong mamamayan, no, ay hindi po basta-basta ma-authorize, no, magtanim o maglipat ng muhon o yung tinatawag natin mga landmark boundaries o monument sa lupa. In fact,
ito po ay isang krimen na maituturing ang sino mang maglipat ng muhon, no, na walang authorization at hindi ito naisagawa, no, base sa pag-survey ng inyong licensed geodetic engineer. At ito po ay pinaparusahan, no, sa ilalim po ng ating revised penal code, particularly Article 313 of the revised penal code as amended. At basahin ko po sa inyo, ha. Ito nakalagay dito. Okay? Ito isang criminal offense nakalagay dito. English po ito, na Article 313, altering boundaries or landmark. Any person, nakalagay, any person who shall alter the boundary marks or monuments of towns, provinces, or estate, pag sinabing estate, lupa po yan, ha, or any other marks intended to designate, okay, the boundaries of the same shall be punished by arresto minor. Pag sinabi mong arresto minor, it could be imprisonment from 1 day to 30 days, okay? And if fine not exceeding 20,000 pesos or both, ibig sabihin, pwede ka pang makulong ng isang buwan at may fine ka pa na 20,000 na pesos. Kaya ito ay tandaan natin, no, kung kayo mo po similarly situated, no, sa nagpadala sa atin ng sulat nito, ay maging cautious po kayo na huwag po nyo pakialaman basta-basta ang muhon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa paglipat or pagbago ng muhon, no, mga landmark sa lupa, kasi po ito ay isang krimen. Okay? Hanggang dito lang muna tayo at Rinawa, no, nabigyan natin ng kasagutan ang tanong ni Dayan. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next live streaming of video po natin. Maraming salamat.